Magandang araw sa lahat, ito si Teacher Bong para sa asignaturang Araling Palipunan 6. Ang ating paksa ngayon ay natatalakay ang pagkakatatag, layunin, aral at paglaganap ng katipunan. Aralin 1, Part 4, ang mga aral ng katipunan, ang kartilya ng katipunan. Ito ay karugtong na talakayan sa nakaraang paksa na mga aral ng katipunan batay sa Dekalogo. Ang link ay nasa ibaba. Isang bayani na tinaguri ang utak ng katipunan ang sumulat ng kartilya ng katipunan. Siya ay si Emilio Jacinto. Napagtanto ni Andres Bonifacio na mas mainam ang kartilya kaysa sa kanyang akda na Dekalogo. Minabuti ni Bonifacio na ito ang gawing primer ng katipunan at napalimbag sa opisyal na dyaryo ng samahan na ang Kalayaan noong 1896. Naglalaman ito ng 14 na aral na dapat sundin ng bawat katipunero at gabay sa mga bago sa samahan. Kartilya, Code of Conduct o magabay sa tamang asal at pag-uugali. Narito ang 14 na aral mula sa kartilya ng katipunan, kasama ng maikling pagpapaliwanag. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ang buhay na walang layunin ay walang halaga at pasakit sa iba. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. May tuturing na peke ang kabutihang ginawa upang mapuri ng iba at hindi dahil ito ang tama. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang katuwiran. Ang tunay na batayan ng kabanalan ay pagbibigay tulong, pagmamahal sa kapwa, at pagiging mabuti sa isip, salita at gawa. Ikaapat, maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda. Ngunit di mahigtan sa pagkatao. Ang lahat ng tao, bagamat may mga pagkakaiba, ay magkakapantay. Ikalima, ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Ang mayayabang ay inuunang sila'y mapuri kaysa pagpipigil sa sarili, habang ang mapagkumbaba ay inuuna ang pagpipigil sa sarili kaysa mapuri ng iba. Ika-6, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Ang taong may dignidad ay may isang salita. Ika-7, huwag mong sasayangin ang panahon. Ang yamang nawalay, mangyayaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan, na'y di na muli pang magdadaan. Kaya man ang hindi na maibabalik ang panahon, kaya huwag sayangin. Ika-8, ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umaapi. Ipagtanggol ang naaapi at labanan ng umaapi. Ika-9, ang taong matalinoy ang may pag-iingat sa bawat sasabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ang taong matalino ay maingat sa pagsasalita at marunong mag-ingat sa lihim. Ika-10, sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ang siyang patnugot ng asawa't mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ang tatay ang ulo ng tahanan. Gabay siya ng pamilya papuntang kabutihan o kasamaan. Ika-11, ang babae ang huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ng inang pinagbuhat at nagngiwi sa iyong kasanggulan. Igalang kababaihan, sila'y kasama sa pagtataguyod ng pamilya. Alalahanin ng iyong inang nag-aruga sa iyo ay babae rin. Ika-12, ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Ika-13, ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti na mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos,
Wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Waga sa tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika. Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di napapaapit, di nakikiapi. Yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Ang kahalagahan ng isang tao ay hindi batay sa katayuan sa buhay, pisikal na anyo, espiritualidad, pagiging sibilisado o dami ng alam. Ito ay nasusukat sa mabuting asal, may isang salita, may dangal at puri, hindi nagpapaapi o nang-aapi, may habag at mahal ang kanyang bansa. At 14, paglaganap ng mga araw na ito at maningning na sumikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkalupaan at sabunan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkalahit magkakapatid ng ligaya ng walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis nang natumbasan. Ikalat ang mga aral na ito habang paparating na ang kalayaan sa bansa mula sa mga nagkakaisang Pilipino na nag-alay ng pagod, hirap at buhay upang makamit lamang ang kalayaan. Kung ang lahat ng ito ay matarok na nagingibig pumasok at inaakala niyang matutupad ang mga tungkulin, may tatala ang kanyang ninanasa sa kasunod nito. Kung ang lahat ng ito ay kanyang nauunawaan, ngunit nais pa ring sumali at naniniwalang matutupad ang mga tungkulin ng samahan, maaari niyang isulat ang pag-anib sa susunod na kasulatan. Bilang buod, si Emilio Jacinto ang utak ng Katipunan at ang sumulat ng Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ay naglalaman ng mga aral at tagubilin sa mga katipunero. Mayroong 14 na aral sa Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ay nailimbag sa Kalayaan, ang opisyal na dyaryo ng Katipunan noong 1876. Bilang paglalagom, ito ang mga aral ayon sa Kartilya. Una, may saysay mabuhay kung may layunin. Ikalawa, maging tapat sa mga kabutihang ipinapakita. Ikatlo, lahat ng tao ay pantay-pantay. Ikaapat, kailangang akayin sa tama ng ama ang kanyang pamilya. Ikalima, igalang ang mga babae. Ikaanim, mahalaga ang bawat tao batay sa pag-uugali at pagmamahal sa bayan. At ikapito, isabuhay at ikalat ang mga aral ng Katipunan. Ang susunod na aralin ay natatalakay ang pagkakatatag, layunin, aral at paglaganap ng Katipunan. Ang paglaganap ng Katipunan. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!